hindi makakalimutan nung nasa province ka? Ang probinsya ko po kasi sa Pampanga, sa San Fernando, Pampanga, sa Arayat. Yung bata po kami, madalas din po kami doon. Every vacation, at every time na naglalayas ang mami, ang nanay ko. Dahil medyo sabi ko nga po, medyo hindi maganda yung experience din ng kabataan ko sa family ko dahil maga nag-separate yung parents ko. Pero sabi ko nga lagi na parang yung mga bagay na yun yung mga dahilan kung ba't naging matibay ako ngayon. Kasi yun yung naging pundasyon ko. Whatever kung ano man yung mga pinagdaanan ko, sabi ko, hindi ko mararating to kung hindi dahil doon. Kasi, ang layo dun sa tanong pero sinasabi ko lang po na whatever na meron kang pangit na nakaraan and then at nalampasan mo na yun, nalampasan mo na yung pagsubok na yun. Di ba dapat wala kang regret kung ano man yun. Kasi sabi ko nga, lalong-lalo na po ako, ano po pangyayari po? Baka kung nagkaroon ako ng maayos o whatever, di ba, mas magandang buhay nung araw, baka hindi ako ngayon ganito. Kasi hindi ako ganun magpupursige kung meron ako nun eh. Pero dahil nga wala akong ibang makapitan, kundi ang lola ko nun, naging ito ako, naging matibay ako. Kasi siya yung naging pamantayan ko sa buhay eh. Sabi ko nga, ang lola ko hindi nakatapos ang elementarya, nabuhay kaming lahat. Eh what more ako na pinagtapos niya ako ng college. Di sana mas matibay ako kaya sa kanya. Kaya ako ngayon tumutulong po sa pamilya namin. Since nasabi mo kanina, you haven't met FPG, and since ngayon naman, kasama mo yung better half niya sa teleserye niyo, may sinishare ba sa'yo ng mga characters or distinct characteristic ni FPG? Actually kami ni Tita Susan po ngayon, naging parang po talaga kami maglola. Every time naman, like yung time naman namin ni Tita Gina, kasi sabi ko nga po, siguro dahil laki akong lola, sobrang gaan po ng loob ko kapag meron akong mga veteran actors and actress na kasama, like sila Tito Ron, sila Tito Dante Rivero, sila Tito Eddie Garcia. Sabi ko, dahil laki ako sa lolo't lola, iba yung ko sa kanila eh. Yung pagkikare, sabi ko, kaya natutuwa rin siguro sila sa akin dahil mas may pinupuntahan ko sila sa tent nila. Nagbibigay ako ng pagkakataon ng mapagkwentuhan, makaban sila. Kasi napakarami ko pong natututunan sa kanila. Hindi lang po sa larangan ng pag-arte o sa trabaho ko, kundi pagdating sa personal na buhay. Napakarami nilang kwento. Si Tita Linda, sabi ko, yung mga experiences namin na parang, sabi ko, dati pinanonood ko lang sila, dati hinahangaan lang namin sila ng lola ko. Pero ngayon, sabi ko, ito kausap ko. O kung pwede ko nga lang sama lola ko para maka-join na kwentuhan. Pero sabi ko, iba yung kayamanan na ibibigay nila sa akin. Yung experiences ba, na parang sabi ko nga, may mga kwento sila sa buhay nila na parang nakaka-relate ka at alam mo, later on, ma-experience mo yun sa trabaho mo at sa personal mong buhay. Pero, ang advantage po nun, hindi mo na kailangan pang madapa bago matuto. Kasi base sa mga kwento nila, sa mga pinagdaanan nila sa buhay, napakarami mong natutunan. Kumbaga, mas lumalalim yung pundasyon mo para sa mga pagdating na pagsubok sa buhay mo. And then, yung about na kay Tita Susan and then kay FPG, ang dami po. Actually, sabi ko nga, nung walang hanggang days pa, siya po nagsabi sa akin na parang, alam mo, Coco, maraming mga pelikula sa FPJs na bagay sa'yo. Ganun lang po sinabi niya sa akin. Kaya nung naisip ko ang probinsyano, sabi ko, susubukan ko nga ipaalam kay Tita Susan. Siyempre po pinagpaalam po muna namin bago muna namin yan kung papayag po ba siya. And then natuwa naman po siya na na-appreciate naman po niya na binibigyan namin halaga yung mga obra na nilikha po ni FPJ na. This time, makikita naman po sa telenovela. Sa teleserye. Ayun po. And last question ko na lang, about Bella Padilla, can you share about something, how is it working with her? Si Bella po, nakakatuwa sa kanya. Ano po siya, sincere na tao. Napakabait niyang tatrabaho. Alam mo yung, siguro naiisip niya na parang, ayun nga po, siyempre bago siya from ABS, ganyan, siguro mas bata siya kaysa sa amin. Mas gusto niya matuto, nakikinig po siya sa amin, sa director ko, and then ganoon din po, nakikipagkwentuhan din po siya kay Tita Susan. And then yun, ang kinaganda po sa kanya kasi, yung willing siyang ibigay lahat, yung wala siyang boundaries na inaano. Kaya nga sabi ko nga po, nung ginagawa namin ito, ang ganda-ganda ng registro niya kasi napaka-open niya bilang tao at bilang katrabaho. And po. Thank you and congratulations. Thank you, Ning. Our last question will come from Ayan Escarpe of the Street Box. Hello ko. What ko?